Alam mo ba, ang Sabang Beach sa Baler ay kilalang surfing capital of Central Luzon. Noong dekada 70, isang American film crew ang nag-shoot ng pelikulang Apocalypse Now ang nagdala ng surfing sa Baler. Dahil iniwan nila ang ilang surfboard, natutong mag-surf ang mga lokal. At doon, nagsimula ang surf culture sa lugar. Dagdag pa diyan, ang Sabang Beach ay may itim na buhangin na gawa sa volcanic minerals at ang mahabang shoreline nito ay perpekto sa mga beginner surfers. Good morning, Baler. Time check, mga oras ba? 6:12. At mag-aantay tayo ng sunrise dito sa Baler. Napakalakas ang alon. Mukhang hindi tumigil yung kalakas ang alon kahit pag-uwi namin kagabi. Ganyan pa rin siya kalakas. Ayan, yun naman. Always wild. Grabe. Sabi nung tricycle driver na nasa namin kahapon papunta sa bayan, summer or not, ganyan talaga siya kalakas. All year round. May mga time lang na pagbagyo talagang gabaha yung alon. Sabi mo 3 meters taas ang alon, hindi yun biro. Tinawag pala si Baler na the birthplace of Philippine surf culture. So yun, ganyan naman yung view. Napakaganda. Sobrang relaxing. Partida para pa siyang no? Parang cove pa, no? Kasi may isla doon. Tapos doon din. Ayun, no? Tapos may nakita pa akong isla doon kahapon. Yan banda. So parang hindi pa siya sobrang open sea, pero yung alon grabe. Mamaya mag-swimming tayo. Tingnan natin kung gaano ka pino ang tubig. Kasi pag mag-surf ka, pag natumba ka dapat walang bato na pwedeng makasugat sa'yo. Pero kasi kung maraming mga kahoy, putol na kahoy, sa kaya malamang galing yan sa dalampasigan. Ang gusto ng mga surfer yung hindi naman sila mapa-fracture, madadamage, masusugatan habang sila yung nag-enjoy sa alon. Alright guys, baba tayo. Hindi tayo ng pandesal. Alright. Tayo na nga. Sino pa ba natin dito? Naiinip na ako. Sige na nga, apakan mo na si linyado ng auto mo. Iwanan na natin ang mundo. And dahil tapos na kaming mag-almusal at alas 7 na pala ng umaga, no? So napag-decide na namin na kami ay maliligo sa dagat. Oh, pinuring malambot yung buhangin dito sa Baler, ayos din. Oh, bumabaw yung pa ni Mikey, oh. Walang bato, no?
Lamig. Nakas. Wow! Tingnan naman. Dapat nila. Ganda oh. Lakas mo. Lakas yan. Ganda oh. Tamo sa kaliwa mo, Mikey. Sumik. Oh, ayan. Tao. Bas ano, zoom. Hindi ko alam eh. Ganda ng ano, nasinagan yung araw yung Sierra Madre. Grabe, napakasin. Ganda ng scenery. Ayun oh. Ayan, potek. Ang ganda. Naarawan, green na green. Kami ay mag-swimming nila. Oo, upo lang ako dito. Pero ayaw magbasa ng damit. Cut! So, buhangin check. Ay ko. May pahabol eh. Mas ano dito, mas pino yung buhangin dito, no? Kumpara sa dinadyawan. Ano sa maitim? Ito yung regular na buhangin ng construction eh. Hindi ko alam eh. Baka depende sa coral, sa bato, sa paligid. Parang red forest din ha. Ayan na, yung mga bundok na yon, yung cove. Tayo na sa beach, tayo nang mag-swimming. Bilisan mo na, gusto kong mag-sunbathing. Time to relax, time to go slow. Makinig kay paring Bob at sasabihin ito. Pagsapit ng dilim, lumalamig na ang hangin. Sindihan mo na ang bonfire natin. Time to relax, time to go slow. Maupo ka na lang at panoorin ang mundo. And dahil paalis na kami ng Baler, no? Nag-uulan. So, magro-room tour muna tayo saglit. So, ito yung aming naging kwarto, no? Yan, ito yung kwarto namin. Yan lang siya. Sobrang basic. Higaan, aircon, komportable naman. At dito yung kami nag-charge ng mga gadgets sa amin. At yung mga kung ano-ano pa. At ito yung toilet. Yon. Yan, ganda lang siya kaliit. Pero good na rin for 2,000 per room. Good for 1 day. And, ayun, kita na agad yung beach dito. Matatanaw mo. So, ito na yung aming way papunta sa dagat. Yan, yan lang. Dito, messy area. Magabi may mga nag-iinuman dito. Pero kami, doon kami sa ano eh, sa taste buds. Uminom. Yun. Very basic. Yan. Nagbayad ka na? And ito si Dominar. Alright.
Alright, recording. Time check 11:23 at hindi tayo nagkabit ng mic dahil maulan. Tsaka na natin ikabit yung mic pagka wala na yung ulan. So ngayon, ang una namin pupuntahan syempre gas station. 3 bars na lang ating Dominar. So nakapin ito sa Shell. Alright, let's go! Bye-bye, Baler. Then ba boss, masarap na kainan dito marerekomenda mo? Sa Jerishan po. Yan sa may ano po. Sa may? At tapat po ng Mercury. Yan po. Yung jelly. Oo, Jerry. Jerry ka. Ano bang meron doon? Lobster, iba na lang. Oh, Yeah. Mga ano po, kagagad. Pagkain. Sarap pa po. seafood ba doon? Okay. Saan ba doon papunta? Pabalik? Oo po, dyan po. Okay, sige. Kita lang po ninyo yun. Kahilera po nito. Okay. Yan po. Okay na po doon. Ayan na ba? Oo, 7 to 5 po. So 25.91 yung ano natin, average kilometers. Sir, ay, nakasahan dyan. Ito lang mapa ko. Ito, dito. Average fuel consumption natin. Ano pangalan? Jerry? So time check 11:42 at tayo kakain muna dito sa may Jerry Sean Restaurant. Dito yan sa Baler. Buffet restaurant siya na family pagkain. Papakita ako sa inyo. At inirekomenda nung gas pump attendant doon sa Shell. So check natin. Nasa counter na si Mikey nagbabayad. And ito yung buffet area. So ito is kanin, isda, so hotdog. Hotdog it, cottage. Yan. May gulay. Parang prinitong manok, baboy. Yan. Dahil sa kabila. And may soup. Nice. May kabaw sila. Yun. Pare-parehas lang sabaw. And ito ay pata. Parang humba. And isda na light tomato. Marami ring choice. May tahong, may nilaga. Sabaw siguro nun yun. May fried chicken. Tokwa, parang tokwa. Pusit. Parang beef, mushroom. Dinuguan. Ginataan. Menudo. Ko alam. May okra. Yan, sipon ay. So may miswa, may pusit. Dami rin. So for 300 pesos per head. So solid siya. Kuha muna tayo. May inihaw pa rito. Kumuha na si Mikey, gutom na. Alright, kain na tayo. Kinuha ko is pork chop. Tapos barang calamari. Ano yan? Bagnet. Oh. So time check 12:19 at tapos na kami mag-lunch. So price to quality ratio okay, diba? Ito pala yung may bayad, separate mo. Tapos meron din silang ice cream, pero may bayad eh. May dessert station sila ron mga. Good. Yung mga kakanin nila walang bayad. Tulad nito yung latik na bilo-bilo, maha. Ano yung isa?
Parang waffle yung isa kinuha ko eh. Apple, donuts. Donut. So, yun. Ano? Ayun. Price to quality ratio, okay. 300 per plate per head. 300 per head. Itong kabila, pumunta doon sa kabila. Bumalik. Mas maraming order doon. Ano tingin? Sulit naman. Sulit na sa 300 pesos. As of Mikey. Ang ano ko lang dito is may yung ibang mids, may amoy. So, ingatan lang din sa pagkakuha. Make sure na maayos. At tikman ng maayos. Yun lang naman, pero yung area is malinis naman. Alam na kung nakita ang taga-ibis kung ano ng sektor. Komportable rin, malamig, daming electric fan. So makakain kayo ng maayos. Yun lang yung plate, hindi yung mga fresh. So bibigyan ko ng isang plate na malaki. Doon na kayo kakain. Anong meron? Ganito lang eh. Ganito lang yung rep magnet nila eh. Pwede na, matibay naman to eh. Yan. So, bilang traveler, souvenir lagi sa mga napupuntahan. Alright, time check, 12:44. At tapos sa kami bumili ng souvenir, tsaka mag-lunch. So, ang estimated natin na biyahe is 5 hours 31 minutes hanggang Pasig na to. Subukan natin kung kaya. Tama straight. 50 oras na naman. So, maulan ng Baler. Kahapon, ditong oras din na nag-uulan na. Ay, hindi pa. Hindi pala, no? Medyo maaraw pa pala. Nakapasok pa kami ng accommodation eh. Ay, not there, up there. Alright, time check 1:42. At nandito rin tayo sa ano, no? Sa one way na daan. Ano kantay nila? Picture? Lalakad? Yun. So ito yung famous na one way ang daan. Punta lang Baler. Mga foreigner pala sila. Wow, ganito. Ngayon naman, nakatoon gandaan. Ano lang magkakadya rito. Ay, sorry. Ayan na. Tinanet na okay. Yun. Meron ko dalawang kotse yan. Awit. Kaya. So, yun lang. May gato na ginawa silang pero hindi na kaya pala kaya, no? Nakakanong oras sa kabila eh. Yung load ng tulay. Sobrang lambot ng lupa. Okay, what? Pasakyan. So, kami naman. Wow. So, parang ano pala to, no? Jump. Pag may mga, fish cake. Yan. Nasa, paano na nakikita ito ba? Nakikita mo ba, Mikey? And we are here sa Ikigai again. Stop over kami. Medyo maulan kasi. Wala akong magandang audio. Gawa lang sa klima. Kaya medyo nagmamadali kami. Tapos yung visor ko pa.
nagfa-fog. So nilinisan ko. Sana di na mag-steam dahil medyo hassle. Ang hirap mag-drive pagka wala kang nakikita. Yun. So kape muna kami, Mikey. Pahinga, tapos diretso uwi na ng Pasig. Alright. And 2:53 na, kakatapos lang namin dito sa Ikigai. At diretso na kami sa bahay. 4 hours and 2 minutes. Tayo na nga. Sino pa bang hinihintay natin dito? Naiinip na ako. Sige na nga. Apakan mo na ang silinyador ng auto mo. Iwanan na natin ang mundong ito. Alright, time check 4:19. At tayo ay dito na sa CCLEX. Nagpalipad lang tayo ng drone para mapakita ko sa inyo yung pwedeng daanan kung kayo ay manggagaling ng Tarlac o kaya Manila. Papunta ng Pantabangan o Ifugao. Alright, tayo ay didiretso na ng uwi ng bahay. Mayroon pa tayong 2 hours and 38 minutes na babiyahin. 153 kilometers pa ang ating babiyahin. So ipapakita ko sa inyo kung saan lalabas nito. Ito ay lalabas na ng Tarlac. So kung ay manggagaling na Tarlac, malamang may daan din yan dito. CCLEX, wala pang bayad sa ngayon. Ewan ko sa mga susunod na buwan o taon o pag natapos na. Hindi ko sure kung private to Pero pa to unfinished project pa. Yan napakaluwag ng daan. Kaya sa magbayan-bayan ka sa Cabanatuan, ito yung isang magandang daan. Ayan may tricycle pa nga. So ibig sabihin ito open. And may mga spoiled treatment tayong kasama kanina sa daan. Mga 125 kg. Baba mo visor mo, malikabok. Yan, dami palay sa baba Umani. So ito yung rough road part. May lang naman to. Wala atang 1 kilometer ito Parang ito lang ata yung din natin rough road, no Mikey? Hanggang hanggang Dinadyawan. Wala akong naalalang rough road na dinaanan. Maliban dyan. Alright, time check 4:37 after ng ilang minutong takbo dito sa CCLEX. Dito na tayo, papasok na tayo ng Tarlac City. Ayun Tarlac exit 500 kilometers. So dadaan pa rin tayo ng Tarlac City, pero hindi na mismo doon sa city. Lalabas na tayo ng ECTEX. Ayan ECTEX CPLEX.
So yung Tarlac City is pakanan. Yan. Eh syempre tayo pauwi na ng Pasig. Dito ang ating daan. Esitec, diretso, TPLEX, kanan. So tayo mag-Esitec. Subic, like Tarlac, exit. Pag kayo papunta ng Baguio, La Union, doon kayo sa kanan. Papasok ng TPLEX. Eh tayo hindi naman doon patungo. Dito tayo. Ang haba rin naman na yun. CLLEX. Ganyan, CLX. Hindi, CLLEX. CLL. CX. Hindi siya double C. Double L. CL. CLX. Nasanay ako sa CLX dahil yung Cordoba Cebu. So ito pala itawag CLLX. Yun, papasok pa tayo ng Toll Plaza ng Esitec. So time check 4:40. Oh, pinadediretso. Sira ang reader. Paano kaya yun? Libre na. So tayo ay nasa Esitec na. Mahaba-haba pa tong biyahe na to. Balikan namin kayo mamaya pag palabas na tayo ng Esitec. Anong oras ba? Time check 5:57 at 1 hour 34 minutes pa yung ating tatakbuhin. 69 kilometers, saglit na lang yan. Baka may traffic lang somewhere. Tatapos kami mag-stop over dito 7-Eleven. Nag-ice cream lang at nagunat-unat. Alright. Sana lumabot pa to ng labas ng NLEX. Yung 2 bars natin. So let's go and let's gaming again. Ba't may blinker? NLEX. May ambulance ba yan? Hindi. NLEX police. Kaya mababait eh. Sila pa forward na. Magbubuo na kasi. Bakit? Nag-accumulate na yung traffic eh. Libre na yan? Hindi. Ba't negative 94? Hindi sa atin yun, sa harap yun. Hindi tayo nabasa. Ano ba? Pero may pinipicture yun. May picture yun, di ba? Ayaw to deduct na lang. Manual deduction. Alright, time check 6:45. At tayo ay nasa Balintawak Cloverleaf na. Tapos na ang NLEX, ang ating biyaheng expressways. Napakahaba. Simula alas 4. Tayo ay nasa CLX. Ngayon is 6:45 na, 2 oras at 45 minutes. Tayong nasa expressway. At ang ating Dominar ay 1 bar. Hanap na tayo ng gasolinahan, pero ini-stretch ko pa.
kung hanggang saan naabot. Pero bago tayo umuwi ng Pasig, papagasa tayo para makuha natin yung total gas consumption natin sa ating biyahe. Biyaheng Tinatyawan Baler ng halos 3 araw. Kasi Biyernes ng umaga tayo, madaling araw tayo umalis, alas 4. So, dito pala tayo sa Muñoz. Nagpe-plane na, so, less than 2 liters na nakakamat ito. Tansya ko Doon ka na. Malapit na ang counter. Yeah. Alright. Baba. So, tingnan natin kung gaano kadaming gas ang kaya niya o nakonsumo. 9.73. Heart rate. Ano po yun? Okay na yan. Diyan lang. 10 liters. 10.34. 9935. May sala po. Ang gas is 10.347 at ang total cost is 739.81. Full tank Shell V Power. Alright, 26.32 kilometers. Buti ka na ka rin. Ha? So lumalabas na 2 pesos and 30 cents ang ating biyahe per kilometro. So dito ko na tatapusin yung vlog na to. Maraming salamat. At kami uuwi na ng Pasig. Anong lugar na to? Muñoz, no? Ha? Hindi ka na, Mike. Sa hindi ko. Alright.